What's up guys, Magimatic here at sa vlog na ito ay pupunta naman tayo sa PU Duran Albay at ang sasakyan naman natin ay ang mailap na aircon bus ni A. Arandia. Ilang oras kaya abutin ng ating biyahe at may bonus pa na bus na makakasabay kaya watch out. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Andito ako ngayon sa PITX Terminal 3 days before sa aking trip. Kasama ko sa biyahe na ito ang mga kaibigan ko kaya 4 ang kukunin kong ticket. Ang endpoint namin ay sa PU Duran mismo. Ang ticket ay nagkakahalaga ng 910 pesos dahil kami ay students. Pero kung ikaw ay regular passenger, ito ay worth 1,135 pesos. Fair price at sakto lang para sa layo ng biyahe. After 3 days, nandito na ulit ako sa PITX at nakatambay dito sa Gate 4 dahil dito ang boarding na passengers pa Bicol. At saktong 2 o'clock ay umalis natin kami dito sa PITX. Ang upuan nga pala ng bus na ito is same kung anong meron ang high gear bus ni Goldtrans. May charger, footrest, armrest, headrest and na-adjust din yung distance ng dalawang upuan. Hindi pa gaanong nakakalayo ay traffic na agad ang bumungad sa Skyway. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Pansin ko dito kay A. Arandia ay napakasipag niya magpaakit ng mga vendor. Good thing na din dahil kahit papano nakakatulong sa mga locals. Pagkatapos magpaakit ni Kuya ng mga vendors ay pumwesto na ako sa harap. So far so good, yung kalampag na interiors bearable pa naman, and yung takbo ay saktong swabe lang. At narating din namin ang first stopover para sa biyahe na ito dito sa Chaong, Quezon. Dito pala. Dito rin na ito si Kagsawa dati, di ba wala? Pre-pandemic is dito humihinto ang mga Kagsawa buses. Very okay yung place dito, malinis yung CR at napakalawak. Pero ang sad lang nung pagkain kasi lugaw lang yung meron nung huminto kami dito. Nagbabalak pa naman ako kumain ng mabigat kasi malayo pa ang susunod na hinto. Pero masarap naman yung lugaw kaya pwede na.
Di rin nagtagal ay paalis na kami dito sa Chaong stop. Nagpalit na din ng drivers para makapagpahinga na yung isa. Walang kasabay masyado pag ang dispatch ng bus ay 2 PM. Madalas kasi ng mga Bicol Line buses ay past 5 PM ang dispatch. Another stop para magkarga ng mga padalang gamit. Nakadalawang hinto kami mula Chaong at bago mag-Lucena. Sayang din naman kasi yung revenue na dala ng ganitong mga cargo. Pababaan. Tourist nga. Tas ang sinasabi nila, to any point of the Philippines, tourist daw. Sa may bawal sila mag-signboard. Oo, mag-signboard. At saka dapat may ano yun eh. Hindi sila nag-uulo-ulo. Oo, point to point. Ewan ko ba, ba't di nahuhuli yung mga... May kapit. Kalampag. Tagal na yata to sa inyo, Jeep, no? Itong gantong bus nyo, tagal na sa inyo. 5 taon na. Tibay din. Hindi ba umabot na 5 kung namigay na. Yun ang sakit ng China rin eh. Marami ng pang-tira yan, pero makina hindi pa. Hindi pa. Ano ba to? Hino o ano? Yuchay. Yuchay na 330. Cambio yan sa, ano ba, tercera? Segunda? Tercera. Tercera? Oo. Nung biyahe kami ng Surigao, ilang beses pumakat din. Tercera na eh. Kinakayod yung ano. Yung talagang mga higer. Sakit na. Pero ngayon, may mga labas na ngayon, mayroon ng mga power shift. May power shift. Tapos mas maiikli na yung kambyuhan dito sa may baga, sa may dashboard. Parang nag-drive ng van. Ito, tsaka yung mga nahuling van, puro manual yung shifter niya, walang tulong. Power shift. Yan, tigas talaga. May sudden stops din sa biyahe dahil humihinto para sa mga pasahero na nagbabaka sakaling makasakay. Medyo pahirapan na kasi umuwi nito dahil prior to this trip ay election na in few days. Kung napapaisip kayo paano natatansya ng mga driver kapag umo-overtake,
Sumisilip sila para makita kung may aninag na liwanag sa unahan. Kapag wala, that means na libre mag-overtake. Kaya kadalasan ng mga bumabiyahe ng malalayo gusto nila gabi ang biyahe para madali mag-overtake. Kapag may araw kasi ay wala kang makikitang ilaw ng makakasalubong. Nagkalat din sa roads to Bicol itong mga bakas ng riles ng tren. Ingat lang sa mga first time na magbibicol at nakasasakyan dahil tatalon ka talaga pag di mo napansin yan. Grabe.
Oo, mukhang mabilis manakbo itong bus pero naka-wide angle lang kasi. Pero in reality, bihira pa lumagpas ng 80 km/h. And compared sa ibang buses na nasakyan ko pa Bicol, sobrang behave pa nito sa daan. Tahimik talaga. Grabe talaga yung build-up ng traffic dito. One of the reasons ba't tinatanghali ang mga buses papunta at pabalik ng Bicol. Grabe. Ipon lang. Ipon. Haba. Buti nasakto tayo nakagod. And guess what? Tumatakbo pa pala itong airport limousine Eurobus na Nissan Diesel. Pero iba na ang tunog ng makina at hindi ko mawari kung talaga bang tumatakbo to ng may papel. Pero dito ginawa yan sa Pilipinas. Export papuntang Japan. Ano kaya lain mo yan? Madaming naghahanap niyan. Madaming naghahanap niyan. Oo, Nissan Diesel. Alam ko Nissan Diesel. Oh, siya. Buhay pa pala. RSI. Sino pala? Naipon siguro. Di talaga nakakasawa makita itong arko ng Bicolandia, and by this time mas nakita ko na ng mas maayos. Night na guys. Narating din namin ang second meal stop para sa biyahe na ito dito sa Santa Elena. Dito
Ito pa lang ang stopover. Maayos ang CR dito at buti naman may nakahandang ulam at kanin. And good thing at hindi ganun kamahal yung pagkain. Masarap pero affordable. Ito po. Few minutes after kumain, agad kaming umalis ng meal stop. Dire-diretso na ang biyahe nito hanggang Pio Duran. Nagpalit na din ng drivers mula dito. At ito na naman ang napakalupit na Ragay, another setback para sa mga bumabiyahe pa Bicol at pabalik na Maynila. Tignan nyo gaano kahabang build-up ang meron. Luckily at naka-go signal nung dumaan kami dito. Huminto din kami sandali dito sa Libmanan. Nagpalit ulit na drivers pero hindi ko lang alam kung bakit dahil ilang kilometers lang naman yung Santa Elena to Libmanan. Nag-CR na din yung ibang pasahero at ako naman nag-spotting ng kaunti. At sakto at nadali ko yung airport limousine, pakinggan nyo yung makina. Around 2 AM at narating din namin ang Naga. Dito din ibababa yung ilang cargo padala na pinikap sa may Chaong. At may napadaang ding bus na hindi ko alam kung talaga bang may biyahe pa Visayas. Naabutan din namin yung mga Davao runners na si Piltrangco at DMS. Tanghali din kasi ang dispatch sa kanila kaya most likely sila ang makakasabay. Padabaw pa nito.
Pagdating dito sa Ligaw ay huminto muna sandali para ibaba ang mga gulay na padala mula Maynila. Kung naaalala nyo sa aking vlog nung sumakay ako sa CQL Transport na Volvo B11R ay dito ako bumaba. Di ko in-expect na babalik ako dito para lakbayin naman yung daan pa Pio Duran. Bungad na bungad pa lang natuwa na agad ako dahil sobrang kinis ng daan, sobrang smooth at halos walang lubak. Pero bawal nga lang to sa madaling mahilo dahil puro hairpin ang likuan dito. Pero dahil ako sanay na sa ganito, sobrang enjoy yung ganitong daanan. Pahinto-hinto kami nito mula Ligaw to Pio Duran dahil may mga bumababa na din na pasahero. Yung ibang sumasagad ng Pio Duran is yung mga tatawid pa Masbate. Around 4 AM at narating din namin ang endpoint ng biyahe. All in all is inabot ng 14 hours ang biyahe. Hindi gaanong mabilis pero understandable naman at safe ang biyahe. Solid ride and experience lalo na sa zigzag pa Pio Duran. Para naman sa next vlog mula Pio Duran ay pupunta ako na Legazpi City para sakyan ng isa sa mga veteran bus ng Bicol. At may kahalo na ding bus spotting kasama ang mga tropa nating bus enthusiast. Abangan this following week kaya siguraduhin ikaw ay nakasubscribe. O paano, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!